balita ko po ay hindi raw po kayo nagpa-practice ng Holy Communion. Alisin na natin yung logic ng banal na hapunan na ginagawa sa umaga kasi sumasang-ayon po ako doon sa inyo. Pero yung Holy Communion po mismo, hindi raw nyo pinapractice. Kaya ako binigay itong mga talatang ito kasi nandito raw yung paliwanag. Wala dyan, hindi Holy Communion yan sinasabi dyan. Mabuti, basahin natin kapatid ha. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Hapunan ang tinutukoy dyan kapatid, hindi naman Holy Communion yan eh. Hapunan ng Panginoon ang tinutukoy dyan. Kapagkat ang tinanggap ko sa Panginoon ay siya ko namang ibinibigay sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanuloy dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat. Gabi yan ha, gabi. Hapunan yan eh. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Tanda mo kapatid, gabi yan, hindi communion yan. Hapunan ng Panginoon tinutukoy dyan. At pagkadampot niya ng tinapay, nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So ang tinutukoy dito, hapunan, hindi komunyon kapatid. Yung ibinigay mong talata, nagpo-prove na talagang merong hapunan ng Panginoon, pero hindi yan komunyon. Nowhere in the Bible can you find na magpuputol-putol ng tinapay tapos komunyon. Ginanap ni Kristo yon sa hapunan ng Panginoon, pero hindi sa komunyon yon, kapatid. Walang hint ng komunyon sa Biblia. Na yan, tinapay na yan, hindi literal. At ibalik natin yung verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay ibinibigay ko naman sa inyo. Tanungin ko sa'yo, nakatanggap ba ng tinapay na literal si Pablo kay Kristo? Hindi po. Kasali ba siya doon sa Last Supper na ginanap ni Kristo sa lupa? Kasali ba si Pablo ron? Hindi po siya kasali ron. Actually, nung maging apostol siya, nasa langit na si Kristo. Amen? Amen. Pero may tinanggap siya kay Kristo na ibinibigay naman niya sa mga kapatid. So, hindi literal na tinapay yan, kapatid. Huwag nating interpret yan na literal na tinapay, tinanggap ni Pablo, binibigay niya sa taga-Korinto. Ang ibinibigay niya sa taga-Korinto, yung tinanggap niya sa Panginoon, aral yon, aral, katwiran. Pakinggan mo sa 15:3 ng unang Korinto. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap. Ang ibinibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin naman tinanggap. Alin ba yung tinanggap niya? Ilagay mo sa 1 hanggang 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. So, ang tinanggap ni Pablo, salita, aral. Kung ano yung salita tinanggap niya, yun din ang ibinibigay niya sa taga-Korinto. Kasi wala naman siyang tinanggap na literal na tinapay dahil hindi siya kasali sa Last Supper. Dahil hindi pa siya apostol noon. Walang komunyon sa Biblia na ginagawa ng, alam mo kung bakit? Biro mo yung kanya, laki-laki. Yung iyo, ang liit-liit. Ano yun? Hindi ba iisa lang naman ang Kristo ng Biblia? Bakit gumawa ka ng malaki para sa'yo? At saka bakit sa komunyon, meron siyang alak, ikaw wala. Samantalang ang nasa Biblia, pakinggan mo sa 26:26 ng Mateo. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Iting ko ang basa. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, ako lang ang iinom nito.
Meron bang ganon? O, tingnan mo, sino ang pinainom niya? Yung pinakain niya ng tinapay. Eh, ito naman pare, pinakain ng tinapay na maliliit. Siya kanya yung malaki. Tapos siya lang ang may alak. Yan ang unfairness. Kaya napakamali niyang kumunyong itinuro ng pare, kapatid. Pasensya ka na, ha? I'm just answering you squarely and fairly and biblically, especially. Palo po. Alam ko po na hindi po ba, Brad Eli, ikinote lang ni Paul yung sinabi niya doon sa 23 Bakamo, kung hindi ako nagkakamali ng 1 Corinthians 11, doon sa 26 naman na sinabi, na binasa mo ngayon lang, ano po. Pero sasabihin ko lang po sa inyo, tama po kayo, mali yung practice ng Katoliko dahil ako po ay hindi Katoliko, ako po ay isang evangelical Christian po. Sa amin naman po, ang communion sa amin ay mayroon naman pong tinapay at alak, konti. Pero po, ang akin pong tanong... Teka muna, kapatid, bago ka magtanong, tatanungin kita, pwede ba kitang tanungin? Opo. Bawal ba sa inyo ang lumuhod sa mga ginawa ng kamay ng tao? Bawal na bawal po. Ayan, nagkakasundo tayo dyan, kapatid. Let us explore that. Bawal din sa amin na gumawa ng imahen para sambahin o luhuran. Alam mo kung bakit bawal ng Diyos yung paggawa ng imahen? Ang talata ng Isayas, meron akong babasahin ganito, 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Anong nga kita? Yung bang kaluwalhatian ng Diyos, pwede mong ilagay dun sa larawang inanyuan kahit na yun ay ginto pa? Ay, hindi po kahit kailan, hindi po pwede, kapatid na Eli. Can the most precious stone or metal on earth carry with it the praises, the magnificence of the Lord? No, never, Brother Eli. Ang ibig kong sabihin, kung hindi kayang ilagay sa ginto yung magnificence ng Panginoon, kung hindi kayang ilagay sa larawan, kaya bawal ng Diyos yung larawan, tama? Opo, tama po. Tanong ko sa'yo, kaya mo bang ilagay sa kapirasong tinapay na ginawa sa bakery yung kaluwalhatian ni Kristo? Ay, lalo pong hindi, kapatid na Eli. Pag yan pagsamba sa Diyos-Diyusan yan, na irerepresenta mo si Kristo sa kapirasong tinapay na literal, may tinapay na sinasabi sa Biblia pero hindi literal. Because that little bread cannot contain the magnificence and the glory of Christ. Kaya hindi natin kinikilala yung bread tinatinapay na yan. Kapatid, walang material thing on earth that can contain the glory of Christ. Kaya hindi kami naniniwala sa tinapay na ginawa sa bakery. Yung kaluwalhatian ni Kristo, nasa kanyang salita. At yung salita ng Diyos, yon ay ang mismong Kristo. Yun ang pinagsasalu-saluhan namin sa komunyon. Yung salita ng Diyos, hindi literal na tinapay. Brad Mark, malinaw siguro yun. Ha? Pwede pa bang follow up o hindi na pwede? Sige. Isa na lang po. Sige po. Okay. Yun nga po yung tanong ko kay Brad Eli. Hindi. Hindi ko po alam kung sino sumulat eh. Basta ang sinabi si 26. Yung po ba, yung ginawa po ba ni Kristo at ng mga apostol noon ay hindi literal? Alam mo kapatid, hindi literal yon. Symbolic yon of a more precious and important thing. Symbolic lang yon, hindi literal yon. Kung meron man literal sila, yun talagang aim ni Kristo, hindi literal. Symbolic yan. Gumagawa siya ng literal, pero it symbolizes something more exalted, more higher. It is higher. It is more important. Hindi yung literal na ginagawa ang dapat tignan doon. Pakinggan mo sa Juan 13, versikulo 1, ganito ating mababasa. Kapatid na Los, patuloy-tuloy. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nanga sa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos
at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigki sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Nakita mo, kapatid? Yung ginagawa ni Kristo dun sa... Kasi yung hapunan ng Panginoon niyang tinutukoy dyan eh. Kung kailan si Judas Iscariote nagdesisyonan na talagang ipagkanulo niya, umalis siya. At sinundo niya na yung mga huhuli kay Kristo. Itong mga nangyayaring ito, hindi ito merong ang intensyon nito, turuan tayo ng literal na yon, hindi. Merong ginagawa si Kristo rito sa paghahapunan ito na hindi mo nauunawa, Pedro. Hindi ba nauunawa ni Pedro binigyan siya ng tinapay? Hindi niya ba nauunawa na yung tinapay? Sabi, ikainin mo yan, at uminom kayo rito. Hindi ba nauunawa yun? Literally, nauunawa ni Pedro yun eh. Kaya nga nung huhugasan siya ng paa, sabi niya, Panginoon, hugasan mo ba pa ako? Literal kasi hugasan ng paa niya eh. Pero ano sabi ni Kristo? Ang ginagawa ko, Pedro, hindi mo nauunawa ngayon. Pagkatapos mo na mauunawa ngayon. Ang nakakalungkot, ang mga mangangaral ngayon matatapos na mundo, hindi pa nauunawa yung ginawa ni Kristo doon sa mga apostol. Salamat naman sa Diyos, naunawa namin.